Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Cancer, paunang mensahe ninyo ay the Six of Swords. Ayan. So, napakaganda nito, no? This is moving on energy, no? This is moving forward. This is moving on. Aalis na kayo dito sa isang sitwasyon na medyo hindi masyadong maganda para sa iyo. Hindi healthy na para sa inyo. So, you are moving from troubled waters to calmer waters. At papunta na kayo dito sa kung saan kayo mas magiging masaya, kung saan ninyo mahahanap yung peace, kung saan ninyo mahahanap yung contentment, yung satisfaction, yung joy, no? Yung harmony, and that is where you are heading right now, no? Maaari din na travel, no? May involved dito na travel, kaya ang iba sa inyo dito maybe or physically removing yourself dito sa kung ano man ang sitwasyon na to na very unhealthy na para sa inyo, no? You are breaking away from this toxic situation kasi parang ganon ang ganap dito. Yun ang iiwanan ninyo, no? Aalis na kayo dito sa isang sitwasyon na nagdulot na lang sa inyo talaga ng sama ng loob, ng pagod, sobrang pagod, yung ganon ba, hirap, yung ganon. So, this is really good that you are moving forward with your life. Maglalakas loob kayo na gawin yan. And we have Temperance energy. You are heading towards peace talaga, Cancer. Ito yung siguro ang pinaka-purpose ninyo. Number one priority ninyo ay ang kapayapaan sa inyong puso. Kaya siguro kayo magdedesisyon na mag-move on na from whatever this unhealthy situation dahil gusto nyo nang mahanap ang peace sa puso ninyo at sa buhay ninyo in general, no? With that, no, kung saan kayo patungo, feels like diyan ninyo maibabalik na ang balanse sa buhay ninyo. Diyan ninyo na mararamdaman ang kapayapaan, no? Ang kalmado, ang tranquility, you know, yung ganon. So, good luck po sa inyo, Cancer, no? We have 10 of Wands. Ayan, definitely, kung ano, siguro yung pagod dito, yung karga-karga ninyo ditong bigat sa inyong dibdib, sa inyong balikat, you know, eto na yun yung iiwanan ninyo, no? Yan ang iiwanan ninyo at ngayon you are heading towards something na magiging maluwag na din ang inyong pakiramdam, makakapagpahinga na kayo, magiging kalmado na kayo, there will be serenity dito, no? Dahil inalis nyo na, no? Aalisin nyo na dito ang stress sa buhay ninyo. Aalisin nyo na dito ang nagkukos ng stress. Aalisin nyo na dito yung burden ninyo, no? Na matagal na ninyong bit-bit, no? Kaya this is really good for you, no? Na magsisimula kayo ng bagong buhay, no? Where you are heading right now is where you're going to be joyful, to be peaceful, to be happy, no? At makaka-experience na kayo dito ng peace. Yun ang pinakamahalaga, no? What else? We have Queen of Wands. Ayan, you're going for it. No, you're going for it. Ang iba sa inyo dito, talagang yun ang target ninyo sa ngayon. Ang maging malaya na kayo from this energy, no? This energy din, no? Yung 10 of Wands na to, sobrang bigat sa inyong kalooban, sobrang hirap ng nararamdaman ninyo, and you are walking away from that. Wala nang makakapigil sa inyo. With the Queen of Wands energy, sinasabi nito na you are really, laser focused. Ito yung gusto ninyo, makawala kayo sa sitwasyon na to, sa bigat na ng pakiramdam na yan. You are ready for it. You are heading towards tranquility, no? Peace, yung ganon. Kaya
very confident kayo dito, no? Na makukuha at makukuha ninyo yung kung ano ang tina-target ninyo ngayon, no? Yung happiness, yung joy, yung peace na yan, yung harmony, yun ang target ninyo ngayon and you are going for it. Walang makakasagabal na dito sa inyo, no? Yung decision ninyo, isang talagang determinadong desisyon ito, kaya makukuha at makukuha ninyo yan. You are going to exert extra effort dito, no? Para talagang tuluyan ng makaalis kayo sa kung ano man na nagpapahirap sa inyo sa ngayon. So, what else? Final message ni Cancer, 555. And number 5 resonates with change. Ayan. So, ito yung inyong angel number dito, no? May mga problema man kayong pinagdaanan in the past. May mga battles kayong pinaglabanan, no? Mapapagtagumpayan ninyo yan with the Queen of Wands energy. You're going to succeed dito sa pag-alis ninyo dyan, sa punta ninyo sa calmer waters, sa isang mapayapang sitwasyon, no? Pagtatagumpayan ninyo yan, no? You are going to continue to fight at may mga ano kayo dito, may mga support kayo na parating dito, no? There are people that are willing to support you and to help you and to guide you kung saan kayo pupunta, no? Yung ganon. So, this is really a beautiful energy. So, good luck, no, Cancer? And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Scorpio. For today, we have the Queen of Cups. Ayan. So, maaaring ano dito, Scorpio, makaka-receive kayo dito ng support, no? Merong supportive and helpful people around you dito. Specifically, siguro, isang matured person, no? Maaaring matured by age na siya or maybe matured by heart, no? Maaaring ganun. Maaaring emotionally supportive person ito, no? Emotionally supportive individual to na naparating sa inyo dito, or yung talagang ano is going to play a significant role sa buhay ninyo, no? Isa pa dito, Scorpio, maaari kasi na humihingi kayo ng gabay, humihingi kayo ng opinion, humihingi kayo ng advice sa taong ito, kaya nandyan siya, no? Yun ang kailangan ninyo, ibibigay niya, yung ganon, no? For others of you, maaari din naman ito, Scorpio, no? This is a reminder for you na around this time, mas heightened ang inyong psychic abilities. You are already, highly intuitive, highly sensitive na kayo. As I always say, na yung Scorpio, kayo yung may pinaka malakas, no? Lagi ang inyong psychic abilities. And ngayon, mas lalo pang lalakas, mas lalo pang mas heightened, no? Ang inyong mga psychic abilities sa ngayon. Kaya take advantage of that, no, Scorpio, dahil maaari din na may mga downloads na parating sa inyo dito. May mga divine guidance, no, intuitive messages, mga vision siguro, or mga signs, symbols, and synchronicities na ipapahatid, no, ipapadala sa inyo ang divine universe, and that is guidance para sa inyo, no? So, you know what to do already, no, kapag merong mga signs, symbols, and synchronicities. Alam nyo naman na para yan sa inyo, no? Dahil mangungusap yan sa inyo, no? Magkakaroon kayo, kapag nakita nyo yan and that's meant for you, makakaramdam kayo ng kakaiba, meron dadating sa isip ninyo na information, and that is going to be telling you na yung symbol na yan, yung sign na yan ay para sa iyo, no? So, what else? We have 5 of Wands. So, merong conflict dito, no? Merong conflict. So, maaaring yung conflict na yan, that could be with another person, no? Maaaring yan ay related sa trabaho, related sa negosyo, or maaaring related yan sa family situation, no? May hindi kayo pagkakaintindihan with another person. Maaaring you are not on the same page. Hindi kayo nagsishare ng same goal dito, same vision, or you know, may bagay kayo na hindi pinagkakasunduan, no? So, maaaring ganon ang ganap.
Sa trabaho siguro, maaaring ano to, competition, rivalry, no? Siguro sa isang posisyon sa trabaho, maaaring may in-applyan ka, meron din siyang in-applyan, yung mga ganon. So, may tagisan din siguro dito ng ano, ng talino, no? Tagisan ng opinion, mga ganon. May mga nagka-clash dito na opinion siguro for some of you. But, 5 ito, no? 5 of Wands. And 5 represents change, no? That resonates with change. Kaya, for sure, nagbabago at magbabago ang inyong sitwasyon for the better. Maaring ito, si Queen of Cups, whoever this represents for you, you know, maaring siya yung makakapaggabay sa inyo dito para siguro kung kailangan na kayo yung magpakumbaba, kung kailangan na kayo yung mag-act as the bigger person, no? So, maaring madadala kayo sa kanyang advice na ganun ang gawa, no? So, depende sa inyong sitwasyon ni Scorpio, no? Iba-iba tayo ng sitwasyon, kaya just take as it resonates, no? Sa mga mensaheng ito. So, tignan natin kung ano pa. We have the Hermit energy. Ayan, this is Virgo. No, this is the energy of Virgo. Kaya maaring you are dealing with a Virgo, no? Maaring siya, itong taong, ano, may hindi kayo pagkakaintindihan, no? Maaring ito yung taong, ano ba yun, yung you're not on the same page. Maaring siya ay isang Virgo, no? So, maaring ganun. It is also possible na meron kayong strong Virgo placement din sa iyong chart. Kaya, dumating din si Hermit energy, no? So, it feels like to me that ngayon talaga, feeling ko lang si Queen of Cups talaga, maaaring isang tao lang yan or maaaring a couple of people yan, no? Na water sign, that could be Cancer, Scorpio, Pisces din, ano, na maaring dumating talaga sa buhay mo or umentra sa ngayon sa sitwasyon mo na ito. And maaring yan talaga ang magbibigay liwanag sa isip ninyo. Magpapalambot din ang inyong puso dito, no? So, you are getting or you are receiving talaga advice, no? You are receiving a sage advice from a wise person dito, an intuitive and sensitive person. So, that could be the Queen of Cups talaga, no? Kung sino man yan sa inyo. Maaari din na inimbitahan din kayo dito, no? Maaring this is an invitation for you to put yourself in solitude nang sa gayon makapag-isip-isip kayo ng mas mabuti ninyong gawin regarding the situation. Kasi maaring ano din ito, nababother din kayo sa sitwasyon na to, na yung conflict na yan with another person, maybe it is also bothering you, no? So, you may need to do some kind of reflection or introspection dito nang sa gayon, makapag-isip-isip kayo, makapag-muni-muni kayo, makalma ninyo ang inyong sarili, no? At nang makapag-isip kayo ng mabuting gawin, no? Or you can also listen to your divine guidance, no? You can also listen to your soul, you can listen to your intuition then kapag nagsosolitude kayo, no? So, we have 7 of Cups, ayan. So, for others of you naman dito is Scorpio, maaring may mga multiple opportunities na parating, no? Mga oportunidad wherein depende sa inyong sitwasyon. That could be related to money, career, finances. That could be related to relationship. That could be related to maring opportunity din ito para kayo ay magkaayos, magkabate, no? Kung sino man dito ang hindi ninyo may intindihan. So, maaring ganun din ang ganap dito for some of you. But, what is definite here, you know, is meron kayong choices. Meron kayong pagpipilian dito. Meron kayong pagdedesisyonan dito, no? And that could be, these opportunities, no? Iba't ibang klaseng opportunities ang maaring nasa harapan ninyo sa ngayon. So, final message po ninyo ngayon ay angel number 7777. Ayan. And that resonates with perseverance, no? So, huwag kayong sumuko, no? Continue on. Kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kung ano man yung inyong focus sa ngayon, continue on with that. Regardless, no, kung ano ang sitwasyon. Maaaring napapagod ng iba sa inyo, naboboard ng iba sa inyo. It doesn't matter, you know, ang mahalaga dito, focus kayo sa goal ninyo, eye on the prize kayo, just keep persevering, no? Meron kayong encouragement dito, no, na mag-persevere kayo
that means, no, na kung ano man yung pinagkakabalahan ninyo ngayon, that is meant for you, no? Papunta na kayo doon, no? Papunta na kayo sa inyong goal. Malapit na siguro kayo dyan, ano? Kaya naman, kailangan lang talaga ninyo dito na mag-focus, no? Kailangan ninyo na mag-reflect din, no? Dahil maaari talaga na yung conflict na to, that could be one of those hiccups, no? Yung mga obstacles or challenges na pagdadaanan ninyo bago kayo makarating doon sa inyong tagumpay or bago kayo makarating doon sa pag-reach ng iyong goals, no? So, good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. We have the Eight of Cups. Napakaganda nito because there is also a new beginning energy dito, no? Energy na talagang maganda dahil where you are heading now is doon kayo magiging masaya, no? You are heading towards the light, no? Kaya napakagandang naghihintay dito. Very energetic, very optimistic, very bright future, kumbaga ang naghihintay sa inyo dito, no? Pisces, kasi ano to, you are walking away from something, no? At kung ano man ang iiwanan ninyo dito, iiwanan ninyo yan dahil there is nothing there for you anymore, no? Wala na kayong maiaambag pa sa sitwasyon na yan or wala na din kayong makukuha out of that. Kumbaga, na-reach na ninyo ang ceiling and that's it. There's no room anymore for growth. There's no room anymore for advancement. Wala na, no? As in, kumbaga, dead end na yan. That's why, you know, you are going to decide na iwanan na ang sitwasyon na yan because you know, wherever you are now, you know, outside of that, no, alam ninyo na meron pa kayong magagawa, meron pa kayong maiko-contribute, no, sa mundo, meron pa kayong mas magaganda pang magagawa, meron pa kayong maitutulong sa iba, meron pa kayong magagawang mas magiging productive pa kayo, mas magdi-develop pa kayo, magi-evolve pa kayo, yung ganon, no? Kaya ano ka, tatalikuran mo na yan, no? Kung ano man yan, that could be a person, that could be trabaho, that could be career, no? That could be negosyo, it could be anything, no? It could be anything. Yun lang ang pakiramdam ninyo, there's nothing there for you anymore. That's why it's time to move on, no? Maglalakas loob kayo dito, no? Na umalis, iwanan ang sitwasyon na yan, no? Maglalakas loob kayo dito na harapin ang bagong umaga, bagong buhay, new beginning, new door, no? Maglalakas ng loob kayo dyan because you will be excited, no? To tread towards a different path na kung saan, you know, alam ninyo na dyan kayo mag-evolve pa, dyan pa kayo, mas marami pa kayong magagawang maganda, no? Yung ganon. So, this could, involve travel, no? For some of you, there could be relocation dito, there could be moving, there could be travel overseas, no? Maaring ganon. Basta lalayo kayo dito, no? You are going to a different place dito, definitely, no, Pisces? What else? We have justice energy. You are getting what you deserve, no? Kung ano ang deserve niyo, kung ano ang para sa inyo, kung ano yung nakalaan para sa inyo, yun ang matatanggap ninyo sa ngayon, no? Maaari din na ang iba sa inyo dito, you know, you're going to receive your karma, no? And this karma is good karma, no? So justice energy, we're talking about good karma. So kung ano yung mga magagandang ginawa ninyo in the past, ano yung magagandang energy, positive energy na inilabas ninyo sa mundo in the past, that is exactly what you are getting, no? At this time. Kaya maganda, makakapagsimula kayo talaga dito ng bagong buhay, no? Isang positibo at magandang pagbabago ang maaring mangyari dito sa inyo, okay? For others of you naman dito, Pisces, if you are dealing with the court system, no? Maaring
very soon matanggap na ninyo ang resulta, ang desisyon ng korte, no? And that will be in your favor, no? Yun ang sinasabi dito ni Justice energy. So we have Ace of Cups. This is another new beginning energy. So maganda, no? Maraming pagbabagong magaganap, maraming simula, no? Bagong simula ang maaring kaharapin ninyo dito, Pisces. There are going to be multiple opportunities and positive energies na babalot sa inyo. Yun ang mga parating sa inyo. Napakaganda rin ito kasi overflowing of blessings ang ibibigay sa inyo dito ng Divine Universe, no? Ito yung kamay ni Divine Universe, at tignan mo yung ino-offer sa inyong cup, it's overflowing, no? Overflowing, sobra-sobra yung tubig na laman ng cup na to. So that represents abundance, no? Abundance of anything na ibibigay sa inyo. Meron kayong mga biyayang matatanggap dito, and hindi lang yan basta enough para sa inyo, hindi lang yan enough para sa mga loved ones sa ninyo, but that could come in abundance so that you can also share your blessings with other people pa, no? With many people pa, no? So yun ang ganap dito. Kaya overflowing of blessings ang parating sa inyo, overflowing of joy din ang marireceive ninyo, because sobrang mga bagay or sitwasyon or magagandang pangyayari sa buhay ninyo dito ang ibibigay sa inyo, no? Kaya sobra-sobra din ang inyong saya and pasasalamat. Now, don't forget to be grateful. Now, don't forget to express your gratitude when these blessings comes, no? For others of you, yung mga pagbabagong ito or yung mga bagong sisimulan ninyong mga ganap sa buhay that could be in money, career and finances, maaring sa ganong sitwasyon, maaari din na sa pamilya, maaari din na sa romantic relationship ninyo, maaring may mga bagong level ng commitment dito sa inyong relasyon, maaari din naman napapasok ang iba sa inyo sa isang bagong romantic relationship, no? Or bagong friendship, no? Maaaring ganun din ang ganap. It is also possible, ang iba sa inyo dito, maaaring manganganak na, or maaaring you're going to welcome a new baby, or you're going to conceive, no? Or yung person ninyo ang magko-conceive. That is also possible. So, what else? We have the Empress energy. Ayan. So, definitely, meron talaga dito magsisimula ng pamilya, no? Merong mag-aasawa na, merong mag-welcome ng bagong baby, maaaring ang iba sa inyo magsisimula ng bumuo ng pamilya, because the Empress energy is a mother archetype, no? So, maaaring ang iba sa inyo dito ay magiging nanay na, no? Maaari din na yung person ninyo ang magiging nanay na. Maaring gano'n ang ganap. This is also an energy of creation. Kaya magsisimula talaga kayo dito ng isang bagong sitwasyon sa buhay ninyo, no? You're creating something beautiful dito, no? At si Empress energy, then this is prosperity and abundance energy. Kaya most likely dito, may mga blessings talaga na parating na related sa inyong kaperahan, no? So, maaring financial opportunities yan, no? Bagong trabaho, karera, negosyo, source of income, maaaring ganon. Maaari din na may parating na talaga, no? Na financial success sa inyo. May parating na talaga na financial blessings. That is also possible, no? So, good luck sa inyo, Pisces. Napakagandang energies yan. Tignan natin kung ano ang final message ninyo for today. Ang angel number ninyo sa ngayon ay 0909. Look at that. New beginnings, creation, new beginning energy. So talaga naman, sumisigaw ang reading ninyo po sa ngayon ng new beginnings. Marami kayong bagong bagay, sitwasyon, or even tao na siguro papasok sa buhay ninyo. This is really a very beautiful period in your life na parating ang maraming bagong pintong magbubukas para sa inyo, no? May mga opportunities dito na parating, may mga accomplishments dito kayo na makukuha, merong love, merong swerte, parang halo-halo
ng good things, ng good situations dito ang parating sa inyo. So, this could change, no? This could change the landscape of your life. Hindi lang landscape ng relationship ninyo, hindi lang pangkaperahan, but your life in general. So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.